Okay, so before we start the video, so I would like to clarify that the purpose of this video is for educational purposes only, as it is a requirement in our computer programming language. And my name is Ken Jan Salcedo from Jupiter B, grade 12. So now let's start the video presentation. So first, unahin natin itong mga package na nandito sa kauna-unahan. So, nag-import ako dito ng Java Util Scanner kasi ito yung nakikinig sa lahat ng programs natin, lalong-lalo na yung mga ini-input natin sa keyboard. Next naman itong calendar. Itong calendar ginamit natin to, gagamitin natin to para sa birthday calculator and other programs. So, yung random naman is para yan sa ating password generator. So, para siyang digital dice. Then, yung concurrent time unit naman is siya yung timer ng pinakang program natin. So, proceed tayo dito. So, naglagay ako dito ng boolean para makontrol yung natin, yung application. So, ayan, sabi nga, nakalagay din dito sa note natin. Ayan, para mapanatili natin yung main loop ng app. Then, yung static scanner, yan, ito. So, ito naman, ang ginagawa naman nito is para i-share yung scanner sa lahat ng methods dito sa pinakabuong program natin. Then, ngayon, ito naman dito tayo sa kauna-unahan. So, run natin yan. Una is yung login. And so, enter, dito makikita nyo, enter username yung lumabas. So, ang username natin dito is naglagay tayo ng data type na string, yan, yung correct username. Ang correct username natin ay small caps na Ken. So, enter natin yan. Yung password naman natin is ito yung variable niya. Yan, string type din yan. And Ken123 yung password. So, yan. Once enter natin, so, para naman dito so, bago natin unahin yung main menu. So, para mapagana natin yung login yan, gumamit tayo ng while para makip yung loop kapag mali kasi yung password nila, syempre dapat uulit lang yung process. So, pag mali, dapat lalabas ulit yung enter username and enter password. So, gumamit tayo ng while. At dito naman, yung meron tayong if dito. Yan. Username equals yung correct username, which is ito yon. Then, pag password equals correct password, then ito naman yun. Ang lalabas ay login successfully and welcome plus yung username. Then, magbe-break na siya doon. So, ang meaning ng break natin is yan, nag-exit siya doon sa login loop, then dediretso na siya doon sa next program. Paano naman kapag mali? So, yun nga, may loop nga tayo. Then, ang lalabas ay ito. Ito yung lalabas. So, move forward tayo. Yan, itong while, nakalagay yan. Kaya tayo may nakalagay na keep running. So, para hindi siya mag-exit ng pusa. Kaya tayo may nilagay na ganito para mag-steal siya dito. Na kahit iwan na, hindi natin siya galawin yan. So, may stuck siya dyan hanggang sa maglagay tayo ng choice natin. Yan, makikita nyo meron tayong 10. So, bago tayo pumili dyan sa 10 na yan, explore muna natin to. So, naglagay tayo dito ng while yan, that has next in, tapos yung open and close parenthesis. So, dito kasi sa choice natin, kapag mali yung nilagay mong number, bukod dito sa 1 to 10 na to, so yan, dapat ang lalabas dyan is invalid. Kasi i-check yan itong line na to, nitong code na to, kung yung user na nag-type ng number is valid dito sa may baba. Ayan, makikita nyo yun dito. So, meron tayo dito, meron tayong data type na int. Ito, choice. Yan.
Tapos gumamit rin tayo ng switch. So dito sa pinakabuong program natin, so dito kasi yung para bang pinakang magic nung code, na imbis na mag-create tayo ng madaming bukod-bukod na codes, ito yung pinakang spot para maisomo natin lahat nung 10 yun. At ito yung 10 yun. Yan. Yan. So, bawat number, nilagay natin yan ng case 1 corresponding dun sa number ng program. And then, yung pangalan ng pinakang program. So, so dito sa part na to, kapag nag-open tayo ng 1, yan, maglalagay tayo ng, at first muna, pakita muna natin kapag wala dun sa list yung ilalagay natin. So, maglalagay ako ng 11. Okay, ulitin natin. Kasi nag-ano na siya. So, yun nga. Kapag mali yung number na nilagay natin, lalabas lang siya dito. Itong invalid choice. Yun lang. Pero kapag naman ang nilagay natin ay 0, so, magko-close na siya. Ito yung parang exit code natin. Yan. So, ito nga, sabi nga dito, ito naman is kapag yung ating menu ay nag-open tayo ng program, so tatanungin tayo dun kung yung program ba ay magko-close or mag-i-stay dun sa program or babalik sa main menu. So dito sa code natin, yan, ito yung menu prevents the program from closing. Yan, nagka-problema pa yung internet natin. Wait lang. Hello? Okay, so yan, okay na, bumalik na yung ating internet. So open lang ulit natin to. Yan, so try natin maglagay ng ibang number, no, bukod dun sa choice. Yan, so ayan, ang lalabas yan, invalid choice, and tatanungin tayo. So ito na yun, ito na yung part na yun, itong return to menu na to. So dito kasi tatanungin tayo kung gusto nating bumalik dito sa main menu. At para makabalik tayo sa main menu, ang itatype natin is yes. So ayan, dito meron tayong if. Yan, may while din. Gumamit tayo ulit tayo ng while if yan, yung y is, ang diretsyo nung y is babalik tayo sa main menu. Then kapag x naman, magla-log out na siya, close na yung program, matatapos na siya. Then may sabi dito, ayan, yes, exit or enter the number of the program you want to go. Tapos 1 to 10. So dito kasi gumawa ako ng shortcut para ba halimbawa hindi na siya dumiretso, hindi na tayo pabalik-balik sa main menu. Halimbawa gumamit ako ng grading system, ginamit ko siya sa isang student and then natapos na, para hindi na ako bumalik ng main menu, nilagyan ko siya ng parang hotkey ba, parang kagaya nito. So kagaya nito, tinanong nito, yung program, yan, pwede nating ilagay is 1. Kapag nilagay natin yung 1, makita nyo dito sa code na to, sa else if na to, ayan, ang code natin dyan is mag-reset yung last natin na program. Kung yung last program na pinuntahan natin is iba dun sa bago, magja-jump na siya directly dun, hindi na tayo dadaan ng main menu. And if nasa isang program ka naman, edi mag-reset lang siya, gaya yan. So enter natin, ayan, diba, napunta tayo sa grading system. So etong part na to is para to sa lahat ng program na 10 na nasa main menu. Ayan, yan lahat yan. Yan. Naka ano dito, so yan, else if, yung number, and then yung note na lalabas na mag-reset tayo, and then ito yung name ng file na bawat program. So ngayon, diretso naman tayo dito sa grading system. So dito sa unang part ng grading system natin, meron tayong input at mga variables. So yung strings na pang letter,
or text, double naman is yung pakasama mga number in decimals. Yan, gumawa tayo ng SC next line para sa words at yung SC that next double para naman doon sa mga numbers. So didiretso ko na tong code na to, hindi ko na yung sa program muna, no, kasi medyo mahaba-haba. So dito naman tayo sa formula. Yan, gumamit tayo dito ng double and yung variable natin is yung final grade, which is final grade na mismo. So paano natin makukuha yung final grade? Gagamitin natin si WritenWorks 1 plus WritenWorks 2 times 0.25. Bakit 0.25? Kasi ito, nakalagay na sa atin dito, ang WritenWorks is 25% ng whole grade. Yan. Then, pero bago natin makuha yun, di-divide muna natin siya sa 2. Dalawa kasi dalawa yung pinagsama natin. Next naman is yung performance task. So, yung performance task natin is 4. Ngayon naman, performance task naman is 50% divided by 4. Then, sa quarterly exam naman, hindi na natin siya i-divide. So, kung ilan siya, times 0.25 na lang. Then, lahat yun is mag-i-equal sa final grade. So, yan. Input natin. Sample kid 12. So, yan. Example, 90, 91, 90, 91, 92, 93. So, yung exam naman is 96. Yan. So, ito yung results natin. So, dito, sa results na to, sinomo natin dito yung part ng yung student name, yung grade section, ayan, then yung final grade. And yung final grade na lumabas dito sa mga to is 92.38. So dito mayroon tayong remarks. Nakikita nyo may remarks. Yan. So mayroon tayong else if na ginamit. And ayan, final grade less than 75 is ang lalabas sa remarks. See you next year. Pero dito sa ating lumabas na grade 92. So ito yan. So itong line na to, itong line 183 yan. Lalabas is with horror. Kumbaga satire lang siya, with honor talaga siya. Ang intended ko dyan na ilagay. Then dito tapos na yung code natin, no? So para hindi na tayo bumalik sa main menu nga, kagaya nga ng sabi ko kanina, meron tayong hotkey. So ang pipindot natin, dahil next program na tayo, dito na tayo sa payroll, ang tatype ko dito is 2. Paka-jump na tayo. Yan, hindi na tayo papakahirap. Yan, so una dito is yan, hihingin muna yung mga string. Yan, so full name. Hindi na naman siya yan. So enter ID number and department. Syempre hindi na natin nilalagyan lahat yan. Inventuhan na natin yan. So dito, rate per hour. Example 100. The number of work hours. So ito na yung part na to, simula dito sa rate per hour is double na yung hinihingi sa atin. Yan, rate per hour, ang variable natin dito ay RPH. Tapos number of work hours, ito. Then cash advance deduction, yan, CAD. Then SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Yan, so continue muna natin to. Work hour, so example 36, 1.5. So 500, 500, 500. Then bago ko to i-enter, so explain ko muna yung formula, no? So yung gross pay is yung total money earned ng bago siya mabawasan. So ayan, may tayo dito, double gross pay. Para makuha natin yung gross pay is ginamit natin yung rate per hour times number of work hours equals yung gross pay. Then yung
total deduction naman, pinagsama-sama natin yung SSS, Pag-ibig, at PhilHealth. Then, paano naman yung net pay? So, gross pay minus total deduction minus cash advance deduction. Yan. So, ngayon, enter ko na to para makita na natin yung output. Ayan. So, pinakita ulit dito yung pangalan ng string, department, and then yung gross pay, yan, lumabas na. 3.6 ang gross pay natin. And then yung total deduction is 1.5. Net pay is 600. So, meron din tayo ditong else if remarks. And dito naman kakaunti lang. So, yan, net pay na 500. Yan, lalabas 5,000 pababa. So, lalabas yan is mababa ang sahod. And dahil 600 na lang yung net pay, mababa yung natirang sahod. Pero kung lampas naman siya ng 15,000, ayan, dito sa part na to, wala na tayong binanggit na number. Kasi, para nga explain dito is yung else is, yan, safety net, para sa score or number na hindi na nag-fit dito sa rules ng else if natin. Ganun din dun sa grading system. Then, ngayon, next naman tayo sa pangatlo, BMI. So, as usual, may input and variables din tayo. Then, gumamit din tayo ng scanner and SC next line tsaka next double. So, una is yung name. Yan. So, dito naman ang hinihingi dito is height in centimeters. So, ang aking height kasi ay 170. Aray ko. So, wait ulit. Ulitin natin yung part na yan. So, dito, nag-input tayo ng centimeters. Ang variable natin dyan is itong height, then yung weight in kilograms. So, para makuha natin yung BMI natin, pinagsama-sama natin yung weight times height, divided by height times height divided by 2.89. Doon natin makukuha yung BMI. Yan, open natin yung 3. 170, 60. So, yan. Ang result ay 20.76. At dun sa LCP remarks natin, ang sinabi is normal. Ayan. So, yung hindi tataas daw ng 25 na BMI remark, total is normal ang lalabas. So, kapag naman 26 to 30 ang lalabas ay you're overweight. So, 30 to 35 is out of range. Sorry. So, pang-apat. So, birthday calculator naman ang gagamitin natin. So, dito ang unang input natin is yung unang point, starting point. So, year mo, month, and day na pinanganak ka. Basically, birthday mo. Yan. So, 2000. Birth month, November. Syempre, number ilalagay natin. Then, 11 din. Ngayon, ang next naman na hihingin ng input is yung present day. Ano yung date ngayon? So, ang date ngayon ay year muna, 2026. Month is 2, February. And then, day 27. So, yan. Yung ating results ay 25 years old and 3 months and 16 days. So, punta tayo dito. So, naglagay tayo dito ng int data type. Yan. Variable natin yung age years. Para makuha natin yung age years, which is ito yon. So, ang pinagsama natin ay yung current year minus yung birth year. Then, sa age months naman, so, yung current month minus birth month mo. Current month is ito, 2.
and then itong 11. Then yung age days is current day minus birthday. So dito meron tayong adjust code na nilagay na if kasi yung ibang months ay 30 lang. And then yung month naman is 12. Pero yun nga, gumamit tayo ng itong percent and s para placeholder, kasi para mag-reserve sheet siya dito sa text na to. Yan. So ito yung code nung last line, which is ito yun. Yan. So age plus age years, then years, age months. Yan, sunod-sunod lang yan. At ito yung kalalabasan niya. So pang 5 na tayo. Yan, basic calculator. Dito naman, lang siya, simple lang siya. So, yan, meron tayong double, which ito yung enter lang tayo ng unang number. Kasunod is choose operator. So, dito tatanungin kung anong gagamitin nating character. So, kung mag-add ba tayo, magma-minus, mag-multiply, or magdi-divide. Then, yung susunod na number. So, yung output natin, so yan, ito yung results yung output natin is meron tayong apat na if, and yung apat na if na yun is based dito sa operator na to. Yan, num1 plus num2, num1 minus num2 times and divide. So yun lang, gaya nyan. So dito nag minus tayo ng 2, yan, minus 2. Ayan, so 10. And then yung kasunod natin, so move forward tayo. Ito medyo mahaba-haba. So 6, personal test. Dito naman, gumamit tayo dito ng int and score equals 0. So bawat score kasi is may lalabas na question, and para mag-add siya ng score, so meron tayong question, naglagay tayo dito ng text na question. So example, itong una, what is Linda Walker's score in the mock exam? And then nakalagay siya dito, A 719, B 700, C 670, D 600. So kapag nilagay nating answer dyan is tama, at ang tamang sagot dito is itong A, ito nakalagay sa dulo. Yan yung tamang answer. So dito sa program na to, dapat caps lock lang din yung kinailalagay natin para magtama yung input niya, kasi kapag small caps, mag-iiba siya. Yan, so after ayan, pinakita dito yung your answer. Then number 2, paano naman kapag mali yung nilagay nating sagot? Yan, saan daw nakatira si Linda Walker? Paano kung sabihin kung Green Island siya? Yan, wrong answer. So sasabihin dito kung ano yung tamang sagot, and magpo-proceed yan sa lahat hanggang 20 items, and then lalabas dun sa final score. Yan, score over 20. Paano natin yung pinaka-formula? So ito yung pinaka-formula natin dyan. So gumamit tayo ng string. So yung question, yung A, B, C, D na multiple choice, and then string na correct answer. Ito yon. So ito yung yung Q, question. Ito yung A, and then yung pamimilian, yan, ito lang din yun, A, B, C, D, tapos ito yung question. And then ito yung if natin kapag na magpapakita ng kapag valid letter, magpo-proceed siya sa next answer, next question. Yan. Then ito yung lalabas kapag mali,
And ito naman yung kapag mali yung sagot mo, no? Ito kasi ito yung sinabi ko kanina na kapag invalid letter, so dapat kasi is malaki, hindi maliit. Yan, so pakita natin. Ayan, lalabas is wrong answer, no? So stop na muna natin yung code. Proceed tayo sa pang 7. Currency converter. So dito sa program na to, ang input na to ay gumagamit daw ng fixed exchange rates. So yung una nating i-input dito is yung pera natin. Pera, double, variable natin is peso. So what if 5,000? Yan. Isa lang yung input natin dito. Kasi ito mag-output na siya lahat ng kusa. And ito yun. So yung peso times 0.17. So dahil nga sabi ko fixed exchange rates na to. So yan, ang USD is naka-multiply sa 0.017, Euro is 0.015, then yung Japan yen naman is 2.64. So ayan, ang $585 sa Euro na may 75 euros, and sa Japanese yen naman ang 5,000 ay 13,200. So proceed tayo sa 8. Daily expense tracker. So dito ang mga input natin is yung total budget, sa which is double yan, food, fare, and others. So ang formula natin dyan para makuha yung balance is budget minus yung food, fare, and others pinagsama, then ima-minus dito para makuha yung balance natin. So what if ang balance natin is 5,000, then yung food natin is 3,000, and then in fare is 1,000, 100. So okay lang yan. So ito 100 din. Ayan ang lalabas nating balance. So 1,800. At ang status niyan is within budget pa. So yung pinakang logic daw dito kasi is imbis na i-subtract siya one by one, pinagsama-sama muna lahat sa isang parenthesis, then sinubtract lang siya. So yung result niyan ay depende sa balance, kagaya ng sabi ko kanina. Ito naka parenthesis. Yan, kapag yung balance is mas maliit sa 0, ang lalabas ay over budget. Pero kapag wala pang 0, within budget pa din yung papasok. Dalawa lang yung parang if natin dito. Yan. So dito na tayo sa number 9. Password generator. Ito naman dito kasi sa password generator, ito yung isa nating package na ginamit. Itong random. Yan. Ginamit natin yan para dun sa 9. Yan. So para sa password generator, syempre dapat madami yan. Meron tayong pool, natawag na pool. Yan. Yung string na may mga possible characters na pwede nating ilagay sa password. Alaman niya na ABC, alphabet and numbers. Yung alphabet, caps lock, and hindi. Tapos meron tayong string builder dito na data type. Kasi mas daw siya, mas efficient siya sa pagbibuild ng text imbis na piece by piece. Then yung random, ito yung sinasabi ko kaninang digital dice natin dun sa unang part ng video. Para ito sa pagpili ng mga characters. And then meron tayong loop. Ito. Naka-repeat lang siya para makagawa ng 8 character. So mamimili lang siya. Yan. So dito, yan, enter natin. At ayan, ito na nga, generated. ZX na maliit, 9 number, tapos
BQ na caps lock. Yan. Yun lang. And yung pang last natin, 10. Yung about. And dito sa about naman, puro text na lang siya. Kasi nga, about lang naman to, about system. Yung pinakang about nitong pinakang buong product na program na ginawa natin. So, lumabas dito yan, name of creator, yan. Ito nga pa lang tunay yung pangalan. And nasa section Jupyter B. Yan. Meron din tayong status. And yan, goal. So, sabi ko nga kanina, nung unang part ng video and sa simula, this project is intended for school purposes only. So, itong video na to is nagsiserve as a video presentation para sa aming project. And that's it po. So, I hope naintindihan nyo ng malinaw itong video na to. Lalong-lalo na po ang aming instructor. Yan. So, dito na po nagtatapos. Pakita natin dito sa code kung anong kalalabas niya kapag pinindot natin yung X. Yan. 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 So, goodbye. Thank you po sa panonood.